Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa senpai ko nung sinumbat niya sa akin yung nangyari dun sa kababayan nila na hinold up daw sa Pilipinas. Nagbakasyon na daw yung matanda. Matanda pa kaya naawa siya. So guys, hindi ko kasi alam yung pangyayaring to eh. Wala akong alam na meron palang hinold up dyan na nagbakasyon na matanda na ni Honjin. Siyempre kababayan nila. Eh yun nga, medyo pangit sa paningin ng ibang Hapon dito sa amin. Kasi alam nyo naman na nagkaroon na ng issue yung mga foreigner dito sa Japan. Mas lalo no, pumangit yung pagtingin nila dito sa ibang Pilipino. Kasi hindi naman kasi lahat guys na naiintindihan yung mga ganong klaseng pangyayari no. Kasi hindi naman lahat na gumagawa ng ganon. Tsaka mahirap siya i-explain sa Nihongo in Japanese kung sasakyan mo diretso yung ganong klaseng issue. Ayun, nanahimik na lang ako kasi hindi naman siya related din sa trabaho. Kaya ayoko din na dagdagan pa yung issue. And then, yun nga, medyo na ano lang ako, medyo na offend ako ng konti kasi para bang yung approach niya sa akin, eh dinadamay niya yung ibang Pilipino, no? So, yun, ayun, address ko lang dun sa mga ano no, sa tawag dito, yung mga gumagawa ng mga ganyan na yung magnanakaw, nango-hold up. Magtrabaho naman kayo ng marangal, no? Magtrabaho kayo ng patas. Maghanap buhay kayo ng patas, mga pare. Kasi alam nyo, kami dito eh, lumayo nga kami sa pamilya namin eh. Kayo maswerte kayo, no? Kasi kompleto kayo, nakakapagnakaw ngayon, nakakatakbo pa kayo, di ba? Ibig sabihin, meron kayong saktong lakas, meron kayong saktong pag-iisip na pwede kayo mag-apply ng trabaho. Marami naman dyan na pwede kayo magkargador, di ba? Pwede kayong pumasok dyan sa mga palengke. Kasi hindi naman siguro mga pag nag-a-apply ka dyan sa mga ganyan, kung wala kang tinapos eh, pwede ka naman yatang magkargador. Ano yan, mga ngalakal ka. Huwag kang gumawa ng karahasan na ikakapahamak ng buhay mo eh, lalo na sa mga kapwa mo Pilipino na andito sa ibang bansa. Kasi sa totoo lang, medyo hindi naman ganun kalaki yung epekto sa amin no, ng mga Pilipino na andito. Pero syempre, yun nga, sabi ko, hindi kasi lahat na naiintindihan yung mga ganung klaseng pangyayari, no? Kasi parang yung iba kasi dito tingin eh paras-parehas lang kasi Pilipino eh, di ba? Binanggit yung words na Philippine Gene, no? Ibig sabihin na pag Pilipinas yun. Pag nilagyan ng gene, ibig sabihin yung tao na mismo yung tinutukoy, no? Mga Pilipino. Pangit ano nangyari? Medyo pangit kasi yung approach niya sa akin na ganun nga yung pag ano niya sa akin, pag share niya sa akin na yun daw, yung mga Philippine Gene daw, ganito ganyan. So medyo basta nakaka-offend siyang pakinggan. At saka 2 beses niya kasing sinumbat sa akin yan. Yung una, yung pinatay na 2 Hapon sa Pilipinas, yung binaril. Pero itong lately lang na issue, eh ayun, hindi ko to napanood. So guys, kung alam nyo to, comment nyo lang sa ano, kung meron kayong link, panoorin ko. Papanood ko sa kanya. Kung hanggat maaari, no? Tigilan niya na yung paggawa ng issue na dinadama niya yung ano. Although hindi ko alam kung yun yung intention niya. Ang pangit kasi ng approach niya sa akin kasi nasa trabaho kami. Tsaka yun nga, hindi ko na siya sinakyan kasi nga hindi naman related sa trabaho yung issue. Tsaka syempre, hindi pa tayo ganun ka galing sa Nihongo na pag-usapan yung mga ganyang klaseng ano no, issue. Kasi medyo malalim na mga kotoba yan. Ang mensahe ko dun sa mga taong gumagawa ng karahasan, sana mag-ano na kayo, mag-isip-isip naman kayo ng ang laki na nga ng issue ng bansa natin eh, di ba? Yung mga nakaupo sa gobyerno. Kaya sana wag niyo nang dagdagan. Tulungan niyo naman yung bayan natin na makabangon. Kasi wala talaga. Ano na lang mangyayari sa atin kung ganyan tayo, no? May problema na ngayong bansa natin, dinadagdagan nyo pa. Nako, tigilan nyo na yan. So yun lang guys, babalik na ako sa trabaho. Yun, nagpapainit ako ngayon, dito ako sa park. Kasi yun nga, dun sa loob medyo ano, ang daming tao, tapos nagyoyosi sila sa loob. Amoy kulob. Diyan eh, salamat sa panunod.